Hello everyone, love reading po tayo. General or collective love reading lamang po ito ha. For sure hindi po ito tutugma sa inyong lahat, hindi po lahat makaka-relate dito. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat po sa mga palaging nanonood ng mga readings ko, pati na rin yung mga nag-share ng readings. Malaking bagay. Yung mga nagpapadala ng stars, super thanks, nag-join na membership, subscription, nag-avail ng private reading. Pagdating sa mga private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description ng video. Nandiyan po lahat ng detalye kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Special shoutout to Miss Yoli Soliman, top star sender natin. Shoutout sa inyo dyan sa California. Mag-ingat po kayo dun sa mga yung mga impersonator, yan, yung mga nagpapanggap na ako. Kapag meron pong nag-add friend sa inyo, nag-message, hindi po ako yun. Lalong-lalo na kung ano-ano yung mga ino-offer or may mga hinihingi. Never ko po ginawa yun at never kong gagawin. Paki-report na lang po or paki-block. Para hindi makapang biktima ng iba. Okay, check natin yung energies pagdating dito sa iyong connection. Single. Pwedeng ikaw ay single. Energy ng pagiging single, lumilitaw dito. Pwedeng bahala na po kayong mag-match kung ito ba yung energy ng person na ka-deal ninyo. Okay? Pwedeng energy mo to or energy niya. Twin flame energy. Baka daw twin flame mo ite. Single parent, ayan, pwedeng ikaw to, yung person mo. May mga responsibilidad, hindi malaya, no? Pwedeng meron daw kayong divine connection. Pero parang sinasabi dito, pwedeng, kakonect mo siya, pero siguro pwedeng yung iba sa inyo dito, hindi formal na kayo. Kasi merong not in a relationship, pero may kakonect. Or pwedeng iba single lang talaga. Single kayo at may anak. Solo parent. Healing and releasing, okay. Pwedeng yung iba naman sa inyo, dati kayong may jowa, karelasyon, or asawa, nagkaanak kayo, pero ngayon hindi na kayo together. Pwedeng gano'n naman ang scenario para sa iba sa inyo. So, try natin tignan ano ba yung mga issues dito sa sa connection ninyo, if ever. Ano man ang mapipick up ng cards na mga energies. Check natin ano yung possible issues dito sa connection na ito. Lack of self-commitment. Lack of self-commitment. Hindi mo kapag-focus sa love life siguro kasi kung solo parent, or pwedeng yung isa dito talagang hindi siya makapag-commit full-time dito sa connection ninyo. Lack of alignment. Okay. Pwedeng hindi kayo ganun pwedeng you're not on the same page sa kung ano yung mga gustong mangyari, pinaplano, or expectations pagdating dito sa connection ninyo. Pwedeng iba nagsa-self-blame kayo, no? Sisisi nyo yung sarili nyo sa mga hindi maganda nangyari. Or siya, kung siya man yan. Lack of self-confidence din. Kasi pwedeng nawalan ng self-esteem mula nung nagkaroon ng anak, no?
Ilan pa na. So, yan yung sum of the energies or mga issues pagdating dito sa connection ninyo. Pa natin yung ibang cards. Etong reading na to, general reading to, pwedeng sa iba, past na to, pwedeng sa iba, nangyayari sa present or yung iba mangyayari pa lang, no? Hindi ko hawak yan. Iba-iba, kasi ito ay general reading lang naman. Hindi naman to pang isang tao lang or specific na personality. Forgive. I hope you'll forgive me for all the things I have done and all the pain which I have caused you. But believe me, my love, that was not my intention. I know I've hurt you pretty badly with my words and actions, but I'm really truly sorry, my love. Ayun naman pala. So, pwedeng ex, past person, pwede rin naman current person kung kasalukuyang nangyayari sa inyo. So, yun naman pala. Kung ano man yung atraso niya sa'yo, nandun yung feeling ng remorse. Oo. Alam niya na nasaktan ka niya, lalo na kung naanakan ka or nagkaanak kayo, tas hindi naman nag-workout yung relationship, hindi ko alam kung sino yung meron talagang fault dito, or kung meron bang nagawang betrayal or unfaithfulness para kayo ay maghiwalay. Pero sinasabi kasi dito pwedeng twin flame mo siya eh. And this person feels sorry sa mga nagawa niya sa'yo. Ano man yung kasalanan niya o pagkakamali niya. And ang sinasabi niya rito eh, hindi naman daw intentional. No? And for that, this person feels sorry or meron siyang remorse. Oh, this person loves you. Pwedeng nagkahiwalay kayo, pero alam mo yun, nandun pa rin yung feelings eh. Or hindi pa rin totally nabura yung pagmamahal. Ayan, oh, my love for you is infinite. We are bonded in eternal love that is beyond the space and time. Close your eyes and reach into this infinity. Know that it is real. I really want to reach out to you and tell you how I feel. The love I have for you in my heart can tell you how I feel. Ayan. I really want to reach out. Ayun naman pala, gusto pa niya mag-reach out sa iyo and tell you how I feel. The love I have for you in my heart can nothing compare with anything. Ang gulo ng grammar, sorry. Remember always, my love, that I love you. Mahal ka pa rin niya. Hindi lang siguro talaga kayo, hindi lang nag-work or hindi nyo lang naayos or siguro naging ganun ka-complicated. Kasi pwedeng yung iba dito, nirelease nyo na or pwedeng napatawad nyo na rin or pwedeng nandun sa process ng healing pa rin. Meron din ako nahugot, karmic battles. I am releasing what no longer serves me. Please be patient with my process of growth and change as I come into my power. Pwedeng pareho kayong dumadaan sa ganito eh. Pwede kasing tong person na to may pinagdaanan din siya sa sarili niya or ikaw. Pwedeng at the same time, ganun yung naranasan ninyo. I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. O yun na nga, kasi nga, parang na-discarrel eh, na wala kayo sa alignment. Pero, parang there is something like a karmic process na kailangan niyang pagdaanan or kailangan mong pagdaanan or both of you para bumalik doon sa alignment ninyong dalawa, sa connection ninyo. Siguro may mga pareho kayong may dark night of the soul na pinagdadaanan or siya, hindi ko alam nung mga time na yan or noon kung kailan man nangyari itong pagkakahiwalay ninyo, no, na nagka-problema kayo. I can be
Sabi dito, I am making sure that everything is in alignment so I can be with you as I'm serving my ties with karmic situation and completing a cycle. Kailangan munang ayusin yung sarili. Siguro siya, no? Kaya siguro, baka talagang siya rin yung may issues eh. Oh, this person still believes na kayo ay para sa isa't isa. Oh, sinasabi naman. Nagre-relate naman doon sa ibang cards. We are meant for each other. There is no one else in the world who could ever replace you. We were made to be together. We are destined and I am yours and you are mine only. We have done this before and will do again. We'll do it again. Pwede kasing malay, hindi ko masabi kasi pwedeng iba-ibang scenarios dito. Malay nyo, nagkaroon kayo ng anak, nagkaroon kayo ng connection, kayo yung twin flame, kaya lang, pwedeng meron na siyang person bago kayo nagkakilala or pwedeng yung iba sa inyo taken na or pareho kayong taken na or pareho na kayong married. So, hindi ko alam depende sa situation ninyo. Sinasabi ko lang yung iba't ibang scenarios dito since this is a general reading. Tingnan pa natin yung ibang cards. Okay. So, these are some of the energies na pick up ng cards pagdating dito sa relationship ninyo. So, nakita natin dyan yung mga possible issues, nakita natin dyan yung mga feelings ni person, niisip niya, or reasons niya. So, tignan natin ano yung mga next possible scenarios mga pwedeng mangyari dito sa connection ninyo or yung mga possible what's next. King of Pentacles, yes. This person is fixing his or herself muna bago kayo maging together again. Kasi gusto niya, maayos muna niya yung mga issues sa sarili niya. This person is now focused on pagiging stable So, ginagawa muna niya is working on his or herself. Pag stable na siya. And then, pwedeng sigurong yun yung plano niya if ever na may plans pa siya na magkabalikan kayo. Kasi naniniwala pa rin siya na kayo ay para sa isa't isa. Naniniwala pa rin siya na mahal ka niya. Ayan Kung lalaki to, mas magiging responsible na to. Mas responsible na siya ngayon. Kasi nga he is working on his stability kung lalaki siya, Specific yan kasi yun yung lumilitaw dito. There could be Aries energy or Pisces or an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung dati immature siya, kung dati hindi siya capable, hindi siya responsible, ngayon mas responsible na siya. This person, pwedeng dati unreliable siya, ngayon, na siya, yung mas magpapakatatay na siya kung sakasakali. Kung dati hindi niya tinitake seriously yung mga responsibilities niya, ngayon iba na So, natuto ng leksyon tong tao na to. Nag-mature, Sabihin na natin, nag-mature. So, mas, na siya. Pwedeng mas stable na rin siya financially. Kasi nakikita natin, we have the Emperor, the King of Pentacles. So, pagdating sa ganong aspect, mas reliable na rin siya Siguro wala pa rin closure sa inyo. Siguro may mga unresolved na loose ends pa, unfinished business. Gusto niyang ituwid yung mga pagkakamali niya, Gusto niya. Pero itong person, this is a slow process for him, kung lalaki siya or kung sino man basta para dito sa person mo.
medyo mahaba yung process eh. Kasi nakita naman natin na King of Pentacles, this is matagal. No? May dalawa tayong earth sign energy dyan. So, this is matagal na process. Pero nakikita ko na kung naging pasaway man siya before, noon, recently, hindi ko alam. Or kung may nagawa man siyang pagiging dishonest sa iyo, nakikita ko na gusto niyang this person changed his ways. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kumbaga, nagreforma na. Or nagre-reforma. Pwede nga sa current, nasa process pa rin siya. Sabi ko nga, this is a slow process para sa kanya. Kung naging unfaithful man siya sa'yo, naging dishonest siya. Pwede kasing noong hindi kanya pinili. Kasi baliktad yung lovers, Pwede hindi kanya pinili, eh. Kasi nga, pwedeng bata pa kayo nun or pwedeng immature pa siya. Pero, nakikita ko, this person is working sa sarili niya para mas deserving siya sa'yo or, alam mo yun, may ayos niya yung mga mali niya. Pwedeng hindi kanya naipaglaban, hindi kanya pinili. Pwedeng hindi pa siya ready financially that time. Pwedeng immature din siya, hindi kanya kayang panagutan or hindi niya kayang i-provide yung mga dapat niyang i-provide as a partner, as a father, no? As a parent. Yun yung nakita ko eh. Pero, I can see na this person is now more stable compared nung una. And nakikita ko talagang binabago niya, Ito ay pagbabago, Wheel of Fortune, umiikot ang cycle. Pwedeng merong repeating pattern sa inyong dalawa. Karmic eh. This is karmic eh. Twin flame, karmic. Pwedeng magtagpo uli kayo nitong person na to or maulit yung cycle ninyong dalawa. Gusto niyang magkaroon ng kaliwanagan or closure or pwedeng malalaman mo na yung mga answers kung naghiwalay man kayo ng walang kumbaga kung isang malaking question mark, masasagot yun eh. Masasagot man tong mga naiwan sa yung katanungan, mabibigyan nito eventually ng clarity kasi yung moon card maaaring magkakaroon na ng closure or revelation dito, kaliwanagan sa inyong dalawa in the future or near future, hindi ko masabi kasi nga diba ito yung tinanong ko kung ano yung mga what's next o anong pupuntahan nito. So yun, pwedeng magkaroon ng reconnection or comeback sa inyong dalawa. Pwede kayong maging together again. Tignan pa natin. Pwedeng babalik to, pero inaayos muna niya yung sarili niya. Kasi hindi pa niya naniniwala siya na kayo talaga para sa isa't isa. Pwedeng mag-ask ng forgiveness yan, kasi love ka pa rin niya. May mga battles siya sa sarili niya na pinagdadaanan, kailangan muna niya ayusin yung sarili niya. And then ayusin niya yung eventually yung sa inyo. Yun yung nafe-feel ko dito sa iyong mga cards. So right now, hindi niya alam paano makikipag-communicate pa. Or pwedeng hindi pa rin siya kasi ready makipag-communicate. Oo. And gusto niya nga maging successful muna siya, maging okay muna siya financially din eh. So, nasa continue, sabi ko nga matagal na process. Ayan, lumitaw na naman yung Queen of Pens. Gusto niya rin kasing makabawi sa mga bagay o dun sa mga panahon na nagkulang siya sa'yo at sa anak ninyo. Kasi nga, meron ditong pagiging single parent eh. Kung inabandon na ka man niya, iniwan ka niya, hindi ka niya pinili, no?
So, nakikita ko dito, this person feels guilty doon sa mga pagkukulang niya sa iyo at sa bata, sa anak ninyo. Na hindi niya yun na-provide, hindi niya naibigay. Kaya siguro nahihiya rin tong magpakita, magparamdam, no? Siguro tsumitsyempo lang, hinihintay lang niya yung tamang pagkakataon, no? Yung pagdating ng araw na handa na siyang humarap uli sa'yo. Kasi this person is looking forward sa magandang tignan mo naman sun card. I don't think na it's the end ng inyong love story. Meron pang magandang naghihintay para sa inyo. Para sa akin, itong sun card na to is a sign na maaaring maging okay kayo uli nitong tao na to or mabuo kayo, magiging happy uli, kumpleto. And yun na nga 'di ba? Magliliwanag na yan eh. Kung ano yung mga dapat mabigyan ng kasagutan dito or clarity. And ang nakikita ko dito is a happy ending or happy times na paparating sa'yo or with this person. Okay? So, yung mga signs dito, sinabi ko nga, pwedeng may Pisces, pwedeng may Capricorn, Aries, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini. So, yan yung inyong love reading. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.